Inis na itinungga ni Joaquin ang mamahaling wine sa baso. Naiinis siya dahil bakit sinabi niya kanina na sasama siya kay Celine sa probinsya. For a moment, nahulog na naman siya sa malalim na pag-iisip. Nababaliw na ba siya? Wala iyon sa plano niya. Ang plano niya ay ang dalhin sa Maldives lamang si Celine. Subalit saglit lamang ay siya na rin ang kumilati sa sarili kaysa ang magtanong ng opinion kay Secretary John. Parehas lang naman iyon. Mapa Maldives man o probinsya ng halunong sila pupunta ni Celine ay same lang na bakasyon iyon, tulad ng kanyang plano para isakatuparan ang honeymoon nilang mag-asawa bago niya gawin ang pagdidispatch rito. Yes, pinipili niya ang Regal Empire. Susundin niya pa rin ang dad niya kahit alam niyang mali dahil gusto na rin naman na niya sanang asawa pang habang buhay si Celine. Over the years, he hasn't yet suffered any harm from following his dad's lead. Despite the blow to his ego, inaamin niya na nakamtan niya ang lahat ng meron siya ngayon dahil sa pagsunod niya sa kanyang ama. Naging CEO siya dahil naging masunurin siyang anak. Isa pa ay mukhang matutulad lang din naman si Celine sa ibang babae na mahina sa tukso. His jaw tightened as he recalled Cal X's report that Celine and Jasper had crossed paths again at the cemetery. Hindi lang niya binanggit pa iyon kay Celine dahil wala nang saysay. Magkagusto man si Celine kay Jasper o sa ibang lalaki ay wala na siyang pakialam dahil hihiwalayan din naman niya ito matapos ang 2 buwan. Joaquin swirled the wine in his glass as he continued to weigh in his mind whether he would indeed accompany Celine to the province or not. Nahihirapan siya dahil parang ang hirap ng kondisyon ni Celine, literal na mahirap dahil papayag akong sumama ka kung magpapanggap kang mahirap. Ililihim mong mayaman ka sa mga kamag-anak namin doon. Hindi natin sasabihin na CEO ka o tagapagmana ng malaking kumpanya. Walang bodyguards, walang Secretary John, bilin sa kanya ni Celine. Joaquin let out a frustrated groan. Mainit ang ulo niyang inubos na ang natitirang wine. A frown creased his forehead after. Come hell or high water, he would never do it. Sino ang hihintayin natin? Pakiulit mo nga ang sinabi mo, ate, si Ana. Halos mahulog ang mga bilog ng mga mata nito sa pagkakamulagat. Nasa Port of Manila na silang magkapatid. Handa na silang sumakay sa barko patungong halunong province. Si Kuya Joaquin mo nga. Seryoso ka, puno ng pagtataka na pumihit ng upo si Ana upang mapaharap sa kanya at mas maayos ang pag-uusap nila. Oo nga, Ana smirked. Baka pinilit mo kasi gusto mong magyabang sa probinsya na nakapag-asawa ka ng bilyonaryo, baliw. Automatikong bahagyang hinailan niya ang buhok nito. Binitawan niya naman agad. Aray ko naman, hindi iyon mangyayari. Hindi ako ganoong tao, sabi niya habang nakanguso. Pwede nang iyan ang tali ng kalabaw. Buwisit kasi na tipaklong na iyon, isang malaking paasa. Ang sabi lang sa kanya kanina ay may i-check lang sa opisina pero hindi na bumalik sa penthouse. Pero mabuti pa nga siguro ay kumuha ka na ng tiket natin nang makaalis na tayo, maya-maya ay desisyon niya. Ha, ang gulo yata, napakamot-kamot sa ulo si Ana. Sabi mo hihintayin natin siya. Nagaya siya sa kapatid, napakamot din siya sa ulo. Hindi ko pala sigurado kung darating siya, kung sasama nga siya. Umasim ang mukha ni Ana. Bakit naman? Bago kasi ako pumayag na makasama siya at maipakilala kina Lola Salome ay kako sumunod siya sa kondisyon ko. At ano naman iyon? Kinuha ni Ana ang bottled water at itinungga. Ang magpanggap siyang mahirap, walang ligoy niyang sabi. Ano, frantic na naibulalas ni Ana. Muntik nang maibuga ang iniinom na tubig. Napaiwas pa rin si Celine nang makita niya iyon. Bumalik lang siya sa pagkakaupo nang nakita niyang nalunok na ni Ana ang tubig sa bunganga. Baliw ka ba, ate? Abay hindi nga yun sisipot kung ganoon ba naman ang kondisyon mo. Napaismid siya, ayos lang. Iyon naman talaga ang gusto ko na mangyari. Ang hindi siya makasama. At bakit naman? Panipi, ewan ko, parang ang sagwa kasi na ang katulad niya ay mapapadpad sa lugar natin. Ikinahihiya mong siya ang mister mo sa lagay niyang iyon. Nababaliw ka ba? Dapat nga proud ka, Dapat nga ipagsigawan natin na mayaman ka na, kasi mayaman ang asawa mo, para mainggit ang mga bruhilda nating mga kamag-anak na nanghamak sa atin noon. She sighed and bit her lower lip. Ewan ko pero parang feeling ko hindi naman magtatagal ang setup namin. Nakakahiya kapag ipagmamalaki ko siya tapos maghihiwalay rin naman pala kami.
Baka naman dahil sa mga pinagsasabi ko. Kilala mo naman akong atribida, di ba? Siguro pero mas napapaisip ako sa naging panaginip ko kagabi. Anong panaginip? Muli siyang napabuntong hinga ng napakalalim. Iyak daw ako ng iyak habang inaabot si Joaquin na naglalakad palayo. At kahit anong pilit ko ay hindi ko siya maabot o mahawakan. Hindi ba't masamang pangitain ang ganoong panaginip? Medyo ang cringe nga, sang-ayon ni Ana. Napahimos pa ito sa sariling mga braso. Pero malay mo naman, ate, panaginip lang talaga yun at walang ibig sabihin. Malungkot siyang huminga ng malalim. Sana nga hindi magtatapos ang gulong ito sa amin ni Joaquin na gulo pa rin. Alam ko namang for show ang kasal namin pero sana magtatapos naman kami sa maayos na paraan. Manghang napatitig sa kanya si Ana. Wey, baka naman sinasabi mo lang, yan dahil na-develop ka na sa kanya. Ngunit maya-maya ay tukso na sa kanya nito. Balik pasaway na naman. Hey, sino sa tingin mo ang may develop sa ilang araw pa lang na pagsasama tapos ang gulo-gulo pa ng mga nangyari? Idagdag pa na halos sa office na tumira ang tipaklong na yon. Napakagatlabi si Ana. Ganon, panipi, ganon, panipi. Napakamot ulit sa batok si Ana. Di kung ganon ay lamarga na tayo. Wala naman pala tayong hinihintay rito. Alalahanin mo, ate, naghahabol tayo ng oras dahil sa kalagayan ni Lola Salome. Hindi niya naitago ang panghihinayang na makasama si Joaquin na magbakasyon kahit ilang araw lang sa probinsya nang sumagot siya. Sige na. Bili ka ng tiket. Okay, bumalik ang excitement ni Ana na makakauwi ulit sila sa halunong matapos ang 10 taon. Maliksi itong tumayo at naglakad, subalit muli rin itong bumalik at kinalabot-kalabit siya nang may makita ito sa di kalayuan. Dahil busy naman na siya sa pag-check sa kanyang bag kung dala ba niya ang mga importanteng abubot niya ay ninas siya. Ano ba? Ate, mukhang na-late lang siya, ani Ana na malayo ang tingin. Ha, salubong ang mga kilay na tiningala na niya ito. Sinasabi mo. Si Kuya Joaquin, mukhang na-late lang siya. Umirap siya at ibinalik ang atensyon sa kinakalkal na bag. Hindi yun kaya bumili ka ng tiket nang makaalis na tayo. 2 tiket, panipi. You don't need to buy tickets, Ana, ngunit boses lalaki na ang nagsalita na narinig niya. Napapikit siya. Ayan, kakatopic nila kay Joaquin ay naririnig niya tuloy ang boses nito. Gay na, hilos na, huwag mo nang hintayin ang tipaklong na yun. Madali niya sa kapatid sabay sipa sa paa nito. Ay, tipaklong nga. Subalit anong gulat niya nang pag-angat niya ng tingin ay katabi na ni Ana si Joaquin. Madali siyang napatayo na kamuntikang ikahulog ng mga laman ng kanyang bag. Tumikim si Ana para mapigilan ang tawang gustong kumawala. Kahit kailan talaga mukhang siyangga ang kanyang ate Celine. Dahilan para umaasta naman siyang palaban. Anong ginagawa mo rito? Nagkadautol na tanong ni Celine sa asawa. Hindi lang sa biglang sulpot nito pero dahil mas guwapo pa ito ngayon sa kanyang paningin. Hindi nakasuot ngayon si Joaquin. Isang simpleng plain black shirt lamang ang suot nito at itim rin na pantalon. His hair was damp, he was obviously fresh from the shower. It gave Joaquin a refreshing look, kaiba sa madalas ay madilim nitong aura sa dark-colored suit. In short, mas nakakalaglag panty ngayon ang kaguwapuhan ng kanyang asawa. Alam mo kasi, Kuya Joaquin, akala ni Ate Celine ay hindi ka nasasama sa amin, singit ni Ana. I'm sorry, I had to attend to something suddenly at the office, that's why I arrived just now. Paliwanag muna ni Joaquin sa kanyang kapatid bago siya sinagot. As usual, nakasuksok na naman ang mga kamay sa harapang bulsa nito. Sabi ko sasama ako, di ba? Inisip mo ba na hindi? Panipi tuldok. Oo, kuya, kaya mainit ang ulo niya kanina pa, sabad na naman ni Ana. Napahadjijek si Ann sa ginawa nitong kalokohan. Tumingin si Joaquin kay Ana. Nagngitian sila. Napaismid naman siya. For some reason, nagselos siya. Sana all ninangitan ng tipaklong. Pwede ba, bumili ka na ng tiket? Pagtatiboy niya sa chismosang kapatid. Sabi ni kuya hindi na raw. Panipi, nagtatanong ang tinging ibinalik niya sa asawa. Sa isip niya'y hindi sila bibili ng tiket. Abay paano sila makakapunta sa halunong? Lalanggayan nila ang dagat. We can use my private yacht to go to halunong, so you don't need to buy a ticket, paliwanag naman ni Joaquin.
Sabay na lumaki ang mga mata nilang magkapatid. May yate ka, kuya? Hindi napigil ang manghang tanong ni Ana. Yeah, walang yabang na sagot naman ni Joaquin. Sa puntong iyon, speechless naman sila ni Ana na nagkatinginan. So, let's go. Iniaya na sa kanila ni Joaquin. Tara, mas excited na ngayon na sagot ni Ana. Siya na may speechless pa rin, wala na siyang masabi. Tutunganga ka na lang ba? Pansin sa kanya ni Joaquin ng motionless na rin pala siya. Hindi pero kasi what? Hindi siya agad nakasagot dahil kinailangan niya pang tarayan sa pamamagitan ng tingin ang dalawang malanding babae na kung makatitig kay Joaquin ay gusto na yatang laplapan. Pero kung sasama ka ay ibig sabihin payag ka sa kondisyon ko. Aniya nang umalis na ang mga babae. He stared straight into her eyes. Pero hindi naman galit. Are you really serious about it? Alang-inang tumanggaw siya. Bakit? Anong bakit? Why do you want me to pretend na mahirap? Hindi ba panloloko iyon sa kamag-anak mo? Napalabi siya. Ayoko lang na magmukhang ano. Hindi ko ma-explain. Basta ayoko na makaagaw ng atensyon sa kalagayan ni Lola Salome. Hindi tamang oras ngayon basta ganon, at hirap niyang ipaliwanag. Ang gusto ko ay kay Lola Salome pa rin ang atensyon naming lahat na naroon kung sakali at hindi sa ating dalawa. Panipi. Nagkibit balikat si Joaquin. Alright, if that's what you want. Umasim ang kanyang mukha. Payag ka at sasama ka pa rin. Panipi. Yes, maikling kumpirma ng asawa. Sure ka? Oo nga, talaga ba? Paniniguro niya pa rin. Oo sabi, nauubusan na naman ng pasensya sa kanya na sagot nito ulit. Talaga, kahit na ang alam nila ay karpintero ka lang dito sa Maynila. Hindi na nakasagot si Joaquin. Umawang lamang ang mga bibig nito. Nakangiwing nag-peace sign naman siya rito. Sorry, pero Leon kasi ang sinabi kong trabaho mo kay Tita Doreen nang tumawag siya kanina. Napasinghap na si Joaquin. At alam ni Celine na sa pagbukol ng dila nito sa pisngi ay gusto na naman siyang nguyain ito ng buhay kung maaari lang sana. Baka naman matuno na si Kuya Joaquin yan, ate, kakatitig mo. Tudyo sa kanya ni Ana nang bumalik sa deck ng yate. Nakasakay na sila sa yate. Mali ng isang super yacht pala dahil hindi lamang simpleng yate ang pag-aari ni Joaquin na sasakyang pandagat. Isang super yacht pala dahil malaki, marangya, at mataas na kalidad ito. Kilig na kilig sila ni Ana kanina nang sumakay sila. Hindi sila makapaniwala na makakasakay sila sa isang yate. Iniisip ko lang kasi kung kapanipaniwala bang karpintero siya. Tingin mo maniniwala sina Tita Doreen na karpintero siya? Siyempre hindi, matapat na sagot ng kapatid sabay abot sa kanya ng kinuhang soft drink in can sa kung saang parte ng yate. Chocolate gusto mo? Imported, te. Pagkatapos ay alok din ito sa malapad na bar ng chocolate na hawak. Umasim ang kanyang mukha, ilayo mo yan sa akin. At animoy may chocophobia, na siyaophobia sa chocolate na tinabig niya iyon. Paano'y bumalik sa alaala niya ang ginawa niyang kapangahasan kay Joaquin dahil sa chocolate? Yuck, nakakahiya, problema mo sa chocolate ko. Anggal sa kanya ni Ana. Kay sama ng tingin. Basta ilayo mo yan, direng-direng sabi niya pa rin. Ni siya na ang lumayo kaunti sa kapatid nang hindi ito kumilos. Ang weird mo, ate. Ano bang kasalanan sa iyo ng chocolate? Hindi ba't mahilig ka sa chocolate? Noon, yun. Ngayon hindi na. Diet ako, kasinungalingang dahilan niya. Inungusan siya ng kapatid. Hindi naniniwala. Pwede ba sagutin mo na lang ang tanong ko? Ano, sa tingin mo baka panipaniwala na karpintero si Joaquin? Balik niya sa kanyang tanong upang mawala sila tungkol sa chocolate. Kinikilabutan na siya, sabing hindi nga, tingnan mo nga ang hitsura ni Kuya Joaquin. Simple pa lang ang outfit niya but he is still stunningly handsome. Para siyang anghel na walang kaalam-alam na naipakita niya ang sarili sa dalawang babae dahil nakalimutan niyang mag-invisible. Natigilan si Celine, napatitig siya sa asawa at sumang-ayon siya sa kapatid. Bukod tangi ang kaguwapuhan ng kanyang asawa. Napunta sa kanya ang lahat ng pisikal na katangiang hinahanap ng isang babae sa isang lalaki. He had a solid build, standing 6 feet tall with sheer power, hard muscle, and undeniable sex appeal. Walang bakas ng taba sa katawan nito dahil alaga sa workout. Hotter than the blazing sun raining in the sky.
Ang tipaklong, parang alam na hinuhusgahan nila ang kaguwapuhan nito dahil parang nagpagwapo pa talaga. Inialis ang isang kamay sa pagkakasuksok sa bulsa at isinuklay ang mga daliri sa buhok. Buhok pa nga lang parang may price tag ng 1 million, narinig niyang patuloy-tuloy ni Ana. Ang mukha, 5 million. Leeg, 2 million. Mga balikat, 10 million. Likod, 20 million. Mga kamay, 10 million. Dibdib na tiyak na matigas, 20 million. At ang tiyan na siguradong may mga abs. Hoy! Pabirong itinulak niya sa ulo ang kapatid. Pinagnanasaan na yata ang asawa niya. May pag-agat labi na, bakit? Natawa si Ana kaysa sa usual na anggilan siya kapag nasasaktan niya ito. Kumagat sa chocolate. Sa halip na sagutin ng kapatid ay binuksan niya ang soft drink at itinungga. Hindi mo naman kasi kailangang pagpanggapan siya. Iyon ang gusto ko, panipi. Pahihirapan mo lang si Kuya Joaquin yan, Bakit? Mahirap din naman siya pakisamahan sa Maynila. Oras ko ito para gumanti. Ayon, lumabas din ang totoong agenda mo. Ang sama mo, ate. Itinulak siya ni Ana sa braso. At hindi sana siya magrereklamo kaso sa kamay na may hawak kasi na chocolate ang ipinantulak sa kanya kaya nandiri na naman siya sa chocolate. Sabing ilayo mo, yan sa akin, Bakit ba? Bakit parang diring-diri ka na sa chocolate? Nahiwaga na talaga sa kanya ang kapatid. Basta, may kasalanan sa akin ang chocolate. Isinusumpa ko na ang chocolate. Napalakas yata ang boses niya kaya napatingin sa kanila si Joaquin. Pabigla siyang tumalikod. Ngiwing-ngiwi at pulang-pula na naman ang kanyang mga mukha. Mas napantastikuhan tuloy sa kanya si Ana. Kung makatingin sa kanya'y kulang na lang dukutin na ang utak niya upang malaman kung bakit ganoon ang mga reaksyon niya. May nangyari ba sa inyo ni Kuya Joaquin na may kinalaman ang chocolate? Maya-maya ay panghuhuli nito, huwag ka nang magtanong. Namasahin niya ang sentido dahil pakiramdam niya ay sasakit ang kanyang ulo. Pahamak kasi na Alexa, mamatay ka man, ngayon na, sinaman niya ito ng tingin. Mamatay talaga, wala bang iba na opsyon? Kumaibot kibot ang mga labi ni Ana. Bakit aamin ka ba? Siyempre hindi, kita mo, panipi, bam-antong hininga siya, hindi mo na kailangang malaman. Basta tungkol iyon sa mag-asawa, panipi. Sabi mo, nakaunawang pagsuko naman ng kapatid bago kumagat ulit sa chocolate. Minsan pa ay napangiwi siya. Heto pala, ikaw na ang magbigay kay Kuya Joaquin at baka nauuhaw na siya. Isang beer in can ang hinugot ni Ana sa likod na bulsa ng pantalon nito. At kailan ka pa naging generous? Manghang kinuha niya iyon. Ngayon lang, bakit ba? Mabait ako sa mga taong mabait, di ba? Panipi. Nagsalubong ang mga kilay niya. Si Joaquin ba ang sinasabi mong mabait? Seryoso ka, panipi. Natawa si Ana. Bakit? Mabait naman si Kuya Joaquin, Tinitigan niya ito. Mukhang may mali. May naamoy na siyang kakaiba. Doon muna ako sa cabin. Parang malambot ang kama. Gusto ko try pala, Aray. Hindi nito na ituloy ang pagtakas dahil nahablot niya agad ang buhok nito. Umamin kang babae ka. Ano ang ginawa ni Joaquin at bakit biglang kampi ka na sa kanya? Sabihin mo, at interrogation na nga niya rito. Wala, anong ginawa? Panipi, hinigpitan niya ang pagkakasabunot. Ate, masakit na, bitaw. Panipi. Umamin ka muna bago kita bibitawan. Sinubukan siyang tadyakan ni Ana nang makuha nitong harapin siya. Pero dahil maliit ang mga bias nito ay hindi siya natatamaan. Sige, manlaban ka pa at lalo ka lang masasaktan, aniya na natatawa na sa paghihirap ng kapatid. Daing ni Ana. Ano nga, pilit niya. Binayaran niya kasi ang tuition ko buong school year, pag-amin na nga nito. Ano, binitawan na niya ito. Paanong binayaran? Panipi. Ang sakit naman, angle ni Ana. Hinilot-hilot ang anit. Paano nga? Panipi. Nagpunta ang secretary niya sa campus tapos kinausap ako na huwag ko na daw intindihin ang gastos sa pag-aaral ko. Ang foundation na raw ng Regal Empire ang bahala sa lahat ng gastusin ko dahil kapatid mo raw ako. Panipi. Bakit ka pumayag? Hindi ka na nahiya. Panipi. Bakit ako mahihiya? Abay dapat lang yun dahil hipag niya ako. Tama lang natulungan din niya ako. Isa pa'y pagod na rin ako kakatrabaho.
Mabuti na rin iyon para pag-aaral na lang ang atupajan ko, dahilan ni Ana. Natigilan siya dahil bigla siyang naawa sa kapatid. Nga naman, buong buhay rin ito ay working student na. Sa cabin lang ako, tuluyang pagtakas nito at hinayaan na lamang niya. Napapabuntong hininga na Neil Ingon na lamang niya si Joaquin. Talaga, ginawa iyon ni Joaquin. Naramdaman niya ang kakaibang kasiyahan na lumukob sa kanyang puso. Aminin man niya o hindi, kahit cold, short-tempered at possessive si Joaquin ay may maganda pa rin itong katangian. Hulog ito ng langit sa kanilang magkapatid. Sandali siyang nag-isip bago siya nakapagpa siya nalapitan ng asawa. Naiilang siyang tumabi rito, naghintay ng ilang sandali. Pinanood rin niya ang dagat. Gusto kong magpasalamat sa ginawa mong pagtulong sa kapatid ko sa pag-aaral niya. Napilitang papansin na lang niya ng minuto na siyang nakatayo sa tabi nito pero niyang lapunan siya ng tingin ay hindi nito magawa. Nagtagumpay naman siya, sumalyap na ito sa kanya, pero muling itinuon ng pansin sa pagtanaw sa dagat pagkaraan. Nakaramdam na naman si Celine ng inis. Naiinis siya dahil pulos cold treatment ang ibinibigay sa kanya na naman nito. Ibang-iba sa trato sa kanya matapos ang mainit na sandaling pinagsaluhan nila noong nakaraang gabi na epekto ng chocolate. At hindi niya maitanong dito ang dahilan. Inaamin niya, umasa siya na magiging ayos na ang pagsasama nila matapos ang kaganapang iyon. She was sure that something sparked between them na hindi lamang epekto ng chocolate. A certain, silent understanding na akala niya ay tapos na away-bati nilang set up. Hindi pa rin papala. Tipaklong talaga ang naasawa niya. Hi! Kasasabi niya lang kanina sa akin na, you don't need to mention it or express gratitude. That's part of our deal. Hanggat ikaw ang Mrs. Velasquez, pati pamilya at malalapit sa iyong tao ay makikinabang, pamumutol sa kanya ni Joaquin. Hindi alam ni Celine kung bakit parang may bahagi ng puso niya ang nahiwa, at mahapdi yun sa kanyang pakiramdam. Ano ang sabi ni Joaquin? Hanggat ikaw ang Mrs. Velasquez, ibig sabihin ay may hangganan talaga ang pagiging misis niya nito. Nadil lang talaga ang lahat at walang pag-asang magkatotoo na mag-asawa sila. Ang sakit naman. Is there anything else you'd like to say? Antag sa kanya ni Joaquin. Ha, parang siyang na napabalik ang tingin niya rito, dahilan upang magtitigan sila ng ilang sandali. Na kung hindi pa pamando ang yate na kagagawa ng malaking alon ay hindi mapuputol. Madali siya nitong hinapit upang hindi matambak. At pasalamat niya dahil parehas may hawak ang mga kamay niya dahil hindi siya napahawak sa dibdib o braso nito. Ayaw niyang makaramdam na naman ng kakaibang init, oo. May sasabihin pa ako, I mean instructions pala, at isa na roon ay ang hindi ka pwedeng mag-English kapag kaharap natin ang kamag-anak ko, gawa-gawa niyang sabi nang umayos sila ng upo. What? Panipi, ano, para makatotohanan na isa ka talagang karpintero, dahilan niya. Nakita mo naman kaming magkapatid, di ba? Narinig mo ba kaming nag-English? Walang mahirap na nag-e-English. Huwag mong lahatin, pagtatama sa kanya ng asawa. Oo, meron naman pero hindi normal. I mean iilan lang siguro. Basta, bawal kang mag-English para hindi tayo pagdududahan. Panipi. Bahala ka dyan, sabi lang ni Joaquin at ibinalik ulit ang malayong tingin sa dagat. Pati ang mga kamay ay bumalik sa pagkakasuksok sa mga harapang bulsa ng pantalon nito. Hindi rin pwedeng naka-sunglasses ka na darating doon. Masyadong agaw atensyon kaya tanggalin mo yan mamaya. He stared at her impatiently. You're impossible. Napaka-arte. Panipi. Celine pursed his lips. For your information, hindi yun kartihan. Gusto ko lang umuwi sa halunong na matiwasay. Walang isyo o ano paman. Mas lalong ayoko ng gulo. Panipi. Wala siyang nahintay na reaksyon ng asawa. Bumantong hininga siya. Oo na, sige na aaminin ko na mas nakakaagaw atensyon kapag nakasuot ka ng shades. Attractive ka na kung wala kang suot na shades. Pero mas nagiging attractive ka pa kung may suot ka. Masyadong agaw pansin. Sinabi ko na kanina na gusto ko ang atensyon ng lahat ay kay Lola Salome at hindi sa atin. Isa pa, saan ka nakakita ng mahirap na naka-shades? Inirapan lang siya nito at ibinalik na ang tingin sa malawak na karagatan. Para bypassan nito ang mundo sa lalim ng iniisip. Suplado ng bruho. Oh, ipinabibigay ni Ana. Pinakialaman niya ang ref mo dito sa yate, nakabusangot na abot na niya sa beer-in can.
Without a word, kinuha naman iyon ni Joaquin. He lifted the tab on the can and took a drink from it. Sir, malapit na po tayo sa pier, maya-maya ay imporma ng kapitan ng yate. Tinanguan lamang ito ni Joaquin. Malapit na pala tayo, natuwang saad naman niya. Kaya pala parang naaamoy ko na ang simoy ng mga kape doon. Panipi, tama ba ang narinig ka? Malapit na tayo, subalit ay sulpot ni Ana na may dalang kape naman ngayon. Iyon pala ang naamoy niya. Napailing si Joaquin nang tingnan niya. Kainis talaga.